Tayo po ay tumungo sa John chapter 10 at umpisa tayo magbasa sa verse 40. Ito po ang ating Panginoon ang dinidescribe kung anong kanyang ginawa. Sabi po, and went away again beyond Jordan into the place where John at first baptized. And there he abode, and many resorted unto him and said, John did no miracle, but all things that John spake of this man were true, and many believed on him there. Ating message, used of God with or without miracles. So, ang atin pong church ay hindi natin tinatawag na Baptist Miracle Church. Ang tawag natin ay Sovereign Grace Baptist Church. At matagal na po na dito sa atin ay marami ring miracles, no? If we pray for the sick, the God answers our prayer. Meron tayong mga nagsasabi na after pinag-pray sila ay gumaling. At meron din tayo, of course, na yung mga binago ng Panginoon ng kanilang buhay. Sa pamamagitan ng bagong kapanganakan ay binago ang buhay. At meron din tayo na mga nagkaroon ng blessing. No? Hirap na hirap sa buhay, pinag-pray niya yung sa kanyang sarili, pinag-pray ng church, nagkaroon ng hanap buhay, at nagkaroon ng kabuhayan, umunlad ang buhay. So, meron ganon. At meron ding yung mga walang asawa, nag-pray, nagkaroon ng asawa. No? Lagi siyang busted, nag-pray siya, pinag-pray niya yung nililigawan niya, sinagot, at last, nagkaroon siya ng papakasalan. No? So, yan po, puro mga miracle din yan eh. At alam natin that God works in mysterious ways. Now, dito sa atin, na nakita, ay ginamit ng Panginoon, unang-una, yung location ni John the Baptist. Tingnan niyo po yung John 10:40. Kasi ginagrab siya ng mga tao. Tingnan niyo sa 39. Therefore, they sought again to take him. So, gusto siyang sunggaban ng mga tao to make him king. Hindi na dadaan sa crucifixion, magiging na siyang hari. Yun ang kalooban ng mga tao. Kasi napakagaling. Napakagaling na preacher, miracle worker, everything. Ito na yung Messiah. Ang Messiah sabi, magiging hari. So, ang gagawin natin, kunin natin siya. Masyadong humble yan. Ayaw niya ng maging hari pa, pero tayo, puwersahin natin. So, they sought again to take him. But, gusto ba ng Panginoon maging hari agad without the cross? Hindi yun ang plano ng Diyos. Hindi yun ang instruction ng Ama. Kaya anong ginawa ng Panginoon? He escaped out of their hand. Tumakas siya. So, siguro sa atin, gusto natin na may mga pastor na naging sikat at naging mga politiko hindi siya naging tumanggi. Hindi siya tumanggi doon sa position of power. That is the reverse of our Savior. Binibigyan na siya ng power, he escaped. Diba? Inaalok na siya ng posisyon, he escaped. Ay hindi time eh. Meron siya sariling time. At meron siya sariling plano. Meron siya sariling timeline. It's not through manpower or people power that the Lord sought to be exalted among men. But it is through the Father's power that He sought to be glorified.
Kaya anong ginawa ng Panginoon? Umalis, tumakas. At ang pinuntahan niya ay yung River Jordan. Sabi rin sa verse 40, went away again beyond Jordan into the place where John at first baptized. And there he abode. So doon muna siya. Ayaw niyang pakita doon sa mga gustong kumuha sa kanya by force. Lumayo siya, lumipat siya ng lugar. Pero itong paglipat niya ng lugar ay strategic din. Bakit? Because when he changed his location, sabi ron, many resorted unto him. So he used the location where John was baptizing first, so that people will easily find him there to listen to his message. I believe the Lord uses locations to give his message and to attract people. No? Ginagamit niya rin ang tamang lugar. Kaya nga, noong unang panahon, ang mga Baptist, tago ng tago. No? Kasi tayo ay inuusig yung mga Kristiyano, inuusig ng mga pagano, ng mga Romano, nasa power. Nung nagkaroon ng power ang mga Kristiyano, inuusig ng mga nasa power na Christians, ang mga Catholics. At nung napunta sila sa Germany, nagkaroon ng power. At last, nagkaroon ng isang evangelical Christian, supposed to be, naniniwala sa justification by faith, si Luther. Pero instead of favoring the Baptist or the ancestors of the Baptist, pinersecute din niya because of baby baptism. Because of difference in baptism. Yung mga Baptist ayaw magpabaptize ng mga baby nila. Si Luther naniniwala, dahil galing siya sa Catholic, sa baby baptism. Kaya dahil doon, difference of opinion, inusig din sila. Ganon din sa Geneva, si Calvin. Kaya nga po tayo ay nag-iingat sa salitang Calvinism or Calvinist. Naniniwala tayo, kapareho ni Calvin doon sa 5 points of Calvinism, tulip, na tinatawag nating sovereign grace. Kaya tayo ay Sovereign Grace Baptist Church, hindi Calvinist Baptist Church. Dahil may stigma yung word na Calvinism. Hindi porket sinawag tayong Calvinist o niwala tayo doon sa 5 points in soteriology ni Calvin, lahat ng sinasabi ni Calvin, totoo na at pinaniwalaan na natin. Unang-una na ang mali niya ay yung baby baptism. At ang tawag niya sa mga Baptist, mga peste. Ano yun? Okay? So, ginagamit ng Panginoon ang location at tayo, nagtatago tayo noon, pero this time, ayan, binigyan tayo ng Panginoon ng lugar dito sa Bermosa. This is also a miracle. Diba? Nung binigyan, nilagay sa kamay ko yung pera ng Panginoon, nag-umpisa na akong hindi magkanda tulog dahil naghahanap ako ng lugar. Ang unang inalok sa atin, yung kapitbahay natin sa Abad, bahay nila Arnel. 1.5 million house and lot. Pero hindi maayos sa papel. So, sabi ko, ito na yung sagot ng Panginoon. Makakatulog na ako. Hindi maayos papel. Hindi na naman ako nakatulog. Naghahanap na naman tayo. Dito, sa banda rito sa likod, Camerino Compound. Tapos, dinala ko yung buong church doon. Magandang location, malapit sa Barangay Hall. Sabi ko, dito na tayo. Nakita ko si Sister Nena, umiiling. Kasi malapit sa basurahan.
Tapos sinikreto niya ako, Pastor. Yun. Punta tayo sa iba na naman. No? Mga nakalima-anim na yata tayo. Hanggang sa, hindi ko hinahanap ito, kasi doon tayo sana sa Medilintera, namatay yung kausap ko, tumaas yung presyo. Oh, ito, hindi natin nahanap, lumapit sa atin. Praise God. Sipin yun. Oh. Tapos, very ideal na lugar. I believe, gaganda rin yung kalsada na yan. Yung mga may sasakyan, konting tiis na lang. Konting tiis na lang. No? At pag nakaakyat tayo, yung mga mahirap pa sa parking, konting tiis na lang. No? At gagamitin to ng Panginoon to. Naghahanap ako ng natira sa atin, nung bill natin lupa, 200,000. I was willing to have a waiting shed, doon tayo mag-worship service. Biglang may nagbigay ng 1 million, may nagbigay ng 300,000, may nagbigay ng 400. Oh, natayo yung building. Without any kind of pressure na, anong ginagawa nyo? Mahiya naman kayo sa Panginoon, mahiya kayo sa balat nyo. Walang ganun. Walang high pressure na salesmanship. Alam niyo yung ibang mga Baptist church, kaya na-offend yung mga tao. Papapirmahin yung mga members. Papapirmahin. Kukumputin ng pastor yung mga nakapirma. Pag nakakita siya ng 1 million total, pirma lang yun pledge. O order na sa hardware. Kuha na ng contractor. Tapos, since walang pera, majuju na yung cheque, sisingilin na yung pledge. Kapatid, baka gusto mo na, total, ibibigay mo rin lang naman yan after 6 months Bigay mo na ngayon. Ayun, lumipat ng church. Kasi sinisingil, naniningil sabi, pledge lang yan Tapos biglang, na pala, receivable, payable pala. So, itong lupa na to, inaalok sa atin, same price here. Dahil walang commitment, walang pera, hindi ko kinuha. Ganda sana, di ba? Kaya lang I don't want to put the church in debt. And I don't want na may pressure. Na, sige na, ayun committed na ako dyan. Kinuha ko na yan Kahit ayaw nyo pa So, God will give to us what He wants. At the time. This time, ang Panginoon ay pumunta sa isang magandang location dahil doon, alam na ng tao yung lugar na yon dahil the whole world was ready to be baptized during the preaching of John the Baptist. Pumupunta na yung buong Judea at saka pati beyond Judea. Even Gentiles pumupunta na sa kanya. Kay John the Baptist para magpabaptize. Kaya alam na nila yung lugar na yun So ito Jordan River to Mapakita mo nga yung picture na walang ganyan. Yan, wala to. Jordan River May tulay na, nilagyan na ng tulay Pero nung panahon ng Panginoon, walang tulay yan. Okay? So, siguro banda rito o dyan mismo, nagbabaptize si John the Baptist. Tapos, kita nyo, may mga damo na. Pero kung walang damo yan, hanggang dun, may mga tao nag-iintay para sila yung magpabaptize. Very ideal na lugar. At kung nung nalaman ng mga tao, nandun si Jesus Christ. Nandoon. Anong gagawin? Punta tayo. Makinig tayo. So, ito yung sabi ng Bible. Many resorted unto Him. Nung nalaman ng mga tao, andun sa Jordan River, beyond Jordan, di ba doon nagbabaptize si John? Alam na nila. Di ba? Alam na nila kasi
Dati ng lugar yun na pinupuntahan nila dahil mayroong isang propeta doon na well-known. Oh, kaya tayo, di ba? Oh, punta kayo doon, likod ng Shell. Alam na nila yung Shell eh. Sa may Daang Hari, alam nila eh. Sa may Bermosa, malapit sa Jollibee, konting lakad lang, dito na. Eh, hindi pa rin makita nila Brother Romel nung isang araw. Hanap sila ng hanap sa atin. Oh, lumagpas silang ganon. Tapos umuwi. Oh, sabi ko, maglagay na tayo ng signboard doon sa may harapan. Oh, tapos may signboard dyan. Maglalagay pa ng signboard doon sa may tulay doon. Para madaling malaman ng tao nasan tayo. Because God uses location. At ito yung nakita ko na ginawa ng Panginoon, particularly beyond Jordan. Tayo nyo in-specify saan pumunta si Kristo, saan pinuntahan siya ng tao. He went away beyond Jordan unto the place where John at first baptized. Bakit tinukoy yung eksaktong lugar na yun? Because God uses location. Parang tayo din, no? Pagka tayo ay naghahanap, tayo naman ngayon, kung tayo ay naghahanap ng Bible study, natutuwa ako, no? Si Brother Narlo ay nagsabi sa akin, Pastor, bukas na ba ulit yung Quezon City Bible study? Gusto ko na umattend. Diba? So, praise God. So, at yung atin, sana nga, buksan na nila yon at mag-umpisa na ulit ng Bible study ron at lumago. Yung Taguig, sinasabihan ko, no? Lumipat kayo kasi mas magandang location. Hanap tayo. No? Location is good. It can be used of God. Kung kayo po ay may mga location, may mga bahay sa probinsya, sa inyong lugar dito, may kilala kayo, nagtatanong, gusto na nakapanood sila ng preaching dito sa atin, mga podcast, meron ba kayo dito? Di ba? Yan ang tinatanong eh. Meron ba kayo dito sa Tarlac? May nagtanong sa akin, meron ba kayo dito sa La Union? O si Kalil, meron ba rito, Pastor, sa Abu Dhabi? Magandang tanong yun. So, anong gagawin nyo? Diba? Eh, wala. O, sige. Okay, wala. Sige, hanap tayo ng kaibigan. Baka pwedeng mag-umpisa dyan sa lugar nila. Hindi pwedeng porket walang nag-umpisa, imposible na mag-umpisa. Pwede tayo mag-umpisa. Dahil itong ating doctrine na gustong ikalat, kahit meron ng mga Baptist, medyo ang kanilang style ay labanan yung doctrines na sovereign grace. Eh di hilahan. Papunta sa truth or against the truth. Kaya tayo ay nag-i-insist na, sige, mag-umpisa tayo ng mga gawain all over. Location can be used of God so that people will resort unto Him, unto Jesus Christ. Hindi tayo nagpaparami ng location so that maging well-known yung pastor or maging well-known yung church. Ang well-known dapat, Panginoong Hesukristo. Siya yung tinataas natin, hindi yung pangalan natin. Lagi ko nga sinasabi rito pagkatapos na sabihin natin, ituro ang katotohanan, pagkatapos na malaman ninyo through Bible Institute, through all the writings, the tracts, and then I die, you can forget me, and you continue under the doctrines of Christ. Let Christ be made known. Let my name perish and be unknown. It's not important.
So, yun po ang tamang pag-iisip. No? The Lord used location, and so let us always find good locations where we can preach, teach, and start Bible studies, missions, and churches. But not only location, also, even men. The Lord uses men. Hindi women. The Lord uses men backed up by their women. Importante yung mga babae. Pero, ang preacher, ang leader, by the determination of God, are men. Ngayon, hindi mo kailangan maging powerful miracle worker para masabi mo na ikaw na yung pinili ng Panginoon para humayo. Yung iba nag-iintay ng miracle eh. Ganyan din ako nung sinasabihan ako nung young people ako, siguro tinawag ka ng Panginoon. Ay, hindi. Sabihin ko lang hindi, pero after na ako lang mag-isa, niisip ko, Lord, show me a miracle, show me a sign. No? Na ako'y tinatawag mo. So, wala ko idea. Ano ba yung mga iba? Sabi nung iba, si Moody raw, si Billy Graham daw, while praying, may nagpakitang anghel. Si D.L. Moody naman ay nagpray, tapos paglabas niya, 8 hours na nagpe-pray, kumintab yung muka. Siguro sa pawis, no, kumintab. Pero, kumbaga, nag-shine. So, may mga ganong mga alamat. No? Hindi naman natin alam, totoo o hindi. So, iniisip ko, ano kaya ang gagawin ng Panginoon sa akin para malaman ko ako'y tinatawag ng Panginoon? Diba? Meron bang voice? Nilo, tinatawag na kita. Oh, Lord. Meron bang ganun? Diba? So, for some, maybe, we do not say, puro bogus yung mga claim na yan. No. Pero, si John the Baptist, sabi rito, tingnan nyo, sa verse 41, many resorted to him and said, John did no miracle. Walang miracle na nangyari kay John the Baptist. Hindi siya nakagawa, hindi siya nakapagpagaling ng may sakit. Diba? Ang tanging miracle na behold ni John the Baptist, nung dumating ng Panginoon, binaptize niya, narinig niya, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. A voice from heaven, and a dove, and the Spirit in the form of a dove, descended on the head of the Lord Jesus Christ. So yun, that could be miraculous. Naghihintay siya ng miracle until his death. Nagsugo siya ng disciples sa Panginoon. Panginoon, ikaw na ba talaga ang Panginoon o magpapahanap pa kami iba? Babaguhin ko ba yung message ko? Na nung nakita kita, Lamb of God, which take away the sins of the world. Ikaw na ba nga yan? Ba't niya tinanong yon? Ba't siya nag-doubt? Kasi walang miracle eh. Supposed to be, bubukas yung jail. Bubukas yung pintuan eh. Or, halimbawa, hindi tatalab sa kanya yung palakol. Diba? Or, di kaya, baguhin ng Diyos ang isip ni Herod. Pakawalan siya. Ba't wala? Propeta siya. So, John did no miracle. Ang alam niyo po mga kapatid, miracles are by the sovereign grace of God. Bahala ang Panginoon, pakitaan ka ng miracle. Praise God. Nabuhay ka, buong buhay mo, namatay ka, wala ka nakitang miracle.
Ang importante, ginamit ka ba ng Panginoon to testify about Christ? Yun. So, we always, of course, by our nature, we long for supernatural things. Pag sinabi kasing miracle, supernatural. Hindi yung coincidental, hindi yung circumstantial, hindi yung pwede mo lang sabihin, miracle yan. Because of your own determination. Bawa, lasinggero ka. Biglang natigil yung paglalasing mo nung naligtas ka. It's a miracle. Amen. Totoo yun, miracle yun. Pero, nagagawa rin yun ng iba eh. Hindi naman supernatural yun eh. Diba? Nagagawa din yun ng iba. Napipigil na yung sarili nila na uminom. Kaya para sa iba, wala silang makitang miracle. Pero halimbawa, yung talagang withered hand, tuyot yung kamay. Tapos hanggang dito lang yung daliri niya, hanggang dito lang. Yung ginawa ng Panginoon. Tapos be made whole. Lumaki yung kamay, tapos naging pareho nito. Instantly. Nakita na ba kayong pastor na nagawa nun? Pentecostal. Diba? O hindi kaya yung totoo, certified na bulag. From birth. Pagkatapos biglang sinabi niya, in the name of Jesus Christ, be healed. Meron na ba kayong nakitang ganon? Kung meron man, praise God. It's a miracle of God. Pero sa ngayon, wala tayong well-known na ganon. Kundi yung nakikita lang natin sa Bible. At si John the Baptist ay hindi nakaranas ng ganong klaseng power. But he was used of God. So ito, ang sabi nito, he was used of God. How? All things that John spake of this man were true. Ginamit siya ng Panginoon sapagkat lahat ng sinabi niya tungkol kay Jesus Christ, totoo. So bago pa dumating ang Panginoon Kristo, nagngangaral na si John the Baptist, may darating. Kaya nung dumating, they resorted unto him. Ready na sila. Ready na sila for Jesus Christ. He is the forerunner. So ang tanong, ginagawa ba natin din yun? Ginagaya ba natin yun? Nakaka-experience ba tayo ng ganon? Natutuwa ako, no, yung ating recently 2 baptisms. No, si Luke. Andito ba si Luke? Wala. Tsaka si Khalil. Sabi nung nanay ni Khalil, salamat po, Pastor, at yung anak ko sa inyo napunta sa church nyo. Ako'y natutuwa sapagkat alam ko mapapabuti siya. No. So, kahapon nag-chat si Khalil, sabi niya, Pastor, saan ba ako attend dito? Isipin mo yun. No? Nung bago siya umalis, sinabi ko, hanap ako. After umalis na siya, hindi ko na masyadong na-follow up. Siya nagpa-follow up sa akin. Diba? That's good. That's amazing for me. That has something to do with the work of the Lord in his heart. Kasi iba wala na ako sa BCA. Pwede na. Kahit ano na gawin ko ulit. Yung iba ganun Pero siya, napunta sa ibang lugar, naghahanap ng church. Ayaw niyang mawalay. Tapos sabi pa, gusto ng nanay niya, 7 siya uuwi. Gusto niya 30 para sa year end. Para maka-attend ng year end. Dahil he enjoys the people of God. Sipin mo yan.
So, itong dalawang natin, no, bagong baptize. Ito ay bunga ng mga pagpa-follow up ng mga members. 'Di ba? Wala namang sila, yung dalawang yan, wala namang nakitang miracle eh. Nakita lang nila consistency sa buhay ng mga taong nagpa-follow up. Kasi meron bang susunod sa inyo? Kung hawak niyo yung Bible, tapos dito kayo ay banal-banalan, pagdating sa bahay puro kayo mura. Puro kayo ibang klaseng tao. No? At puro kayo kamunduhan. Meron bang magpapabaptize? Meron bang makikita na totoo si Kristo sa inyong puso? Kung i-invitein mo siya rito, nakita niya, wow, ganda pala nung samahan nila. Pero pag uwi, maganda rin ang samahan nyo doon sa mga nagiinom doon at saka yung mga nagbibideo okay doon. Ang ganda, ang galing mo rin kumanta ng Santong Kabayo. Di ba? Kabisado mo yung mga rap. Alam niyo, minsan nagtataka ako, ba't yung rap nasa sa ulo ng mga driver? No? Ang bibilis. Nasasabayan nila. Sabi ko, paano nasa sa ulo yun? Yun no? So, we must have, even though we don't have miracles, supernatural things that happen, we have at least consistency in loving Christ. Amen. Yan na, rare na yan eh. Hindi na yan, nag-post ako nung sabi ko ang witchcraft pastor ba yun? Tapos, pag ang pastor ay ganito, ganyan, may nagagalit. Tapos, meron namang isa, ay, oo, totoo yan, ginawa sa amin yan. Sipin nyo mga Baptist pastor, gagawa ng ganon. Kukontrolin yung buhay ng member. No? Hindi ka man lang pwedeng kumausap sa ibang pastor, magbasa ng ibang libro, manood ng ibang sermon. Hoy, ba't dyan? Dito lang kayo. Dito lang kayo makikinig. Bira naman. Ano yun? Control. No? So, even without miracles, we can speak the truth about Christ. Kaya pag-aralan natin, yung Kristo na pinaniniwalaan natin. Sino ba siya? Ano ba ang aral niya? Tapos ituro natin sa iba as if normal conversation. Diba? Normal na pakikipag-usap mo. Kasali lagi ang Panginoong Jesucristo. Kakausapin ka tungkol sa ice cream. Kasama ang Panginoon. Paano mo i-insert yung usapan nyo ice cream kasama Panginoon? Alam mo, I have tasted the Lord and He is good. Di ba? Beauty pageant ang pinag-uusapan nyo. Behold the beauty of holiness of God. Kapag saturated ka ng Word of God, kaya mong ipasok sa lahat ng conversation ng Panginoon eh. Oh, maging familiar ka lang sa salita ng Diyos. Isasali mo lagi. Kaya mo. Pero pagka Genesis pa lang, hindi nyo pa matapos. Ewan ko na lang. So, no miracles, but speaking the truth, ang naging kilala si John the Baptist. Sabi niya, John did no miracle, but all things that he spake about this man is true. Oh. Kaya yun sana ang maging legacy natin. Yun sana ang maging kilala tayo ng tao. Hindi ka kilala dahil ang galing mo sa bilyar.
O ang galing mo sa bowling. Okay naman kung magagaling kayo sa ganyan. Magaling mo sa chess. Ang galing mo kumanta. Ang ganda ng boses mo. Ha? Magaling ka sa piko. Sa siyato. mga laro namin ni Brother Jun noon yan. No? Magaling ka sa mga sports. Sana ay pagka tayo ay wala na, maisip ng tao, lahat ng sinabi nito tungkol kay Kristo, totoo. Yun, ang sarap. No? Alam mo yung tatay mo, sasabihin sa mga anak natin, alam mo yung tatay mo, siya ang nagpakilala sa akin kay Kristo. Wow! Sarap pakinggan nun, ano? Yung ganun ang pagkakilala sa'yo ng tao. Pero sana, bakit hindi ka kagaya ng tatay mo? Sana hindi ganun. No? Kundi, sana ay to the third and fourth generation, pareho ang ating mga paniniwala at yung mga anak natin. In contrast, Jesus was a miracle worker. Sabi po ng Matthew 8:16, when the even was come, they brought unto him many that were possessed with devils, and he cast out the spirits with this word, and healed all that were sick. Lahat ng mapalapit sa Panginoon Kristo na may sakit, gumagaling. Pagka napalapit ka sa Panginoon, hindi ka aalis na may sakit ka pa din. Supernatural ang Panginoon, miracle worker. Matthew 12:15, but when Jesus knew it, he withdrew himself from thence, and great multitudes followed him, and he healed them all. Pinagaling sila lahat. Luke 4:40, now when the sun was setting, all they that had any sick with diverse diseases brought them unto him, and he laid his hands on every one of them and healed them. The Lord Jesus Christ was a miracle worker because of his compassion, because that is his nature, and because yung mga tao will listen to him after they were healed. So that is the way na ang dami-dami talagang tao at yung iba ay nakinig at naligtas. Hindi lahat ng napagaling nakinig at naligtas. Hindi porket na gumaling, ligtas na. Iba po ang Ministry of Healing, Ministry of Miracles, at saka Ministry of Preaching Salvation. Iba po yun. So, ang Panginoon natin, nagpagaling ng mga may sakit, out of compassion, but yung mga tao na sumampalataya sa Kanya, yun yung naligtas. Yun ang may buhay na walang hanggan. So the ultimate goal, mga kapatid, is this 42, verse 42. John 10:42. Many believe on Him. Yan ang mensahe natin. Whether merong miracles or whether wala, pwede tayong gamitin ng Panginoon para may mga sumampalataya kay Kristo. How many of you have seen a true miracle from God? God bless you. But how many people believe on Christ because of your mouth? Yun ang ultimate na tanong. Ilan ang sumampalataya at ginamit ng Panginoon ang bibig mo? Yung testimony mo tungkol kay Kristo. Yung salita ng Diyos na kinote mo. Meron na ba? Kung meron na, God bless. It is a great blessing. Ako nga, hindi ko nga binibilang yan eh. At I hope, meron lahat, may mga totoo. Pero hindi ko alam. Meron isang website na nakalagay, use this
Operation Go, which has been used of God to save millions of people. Mahirap yung gano'n, no? Nagbibilang ka. Millions of people. Kasi di mo alam kung na-save talaga o hindi. Tumanggap. Hindi naman porket tumanggap, naligtas eh. Pero, pag-asa lang natin, ay bigyan tayo ng Panginoon ng panahon, oras, at lugar para magsalita tungkol sa Kanya, sabihin ng totoo tungkol sa Kanya, at mga tao ay sumampalataya sa Kanya. Yan ang ating goal dito sa church. Yan ang ating Great Commission. Yan ang ating dahilan bakit meron tayong church. At kung bakit buhay ka pa. Dapat yun ang meaning of life mo. Why are you still alive? Because God still wants to use you so that people will believe on Him. Tayo po ay tumayo.